to SB Nation Season 2. I'm your host, Arlo De Jesus, and joining me tonight are two big names in the sports world. First, we have Coach Willie Miller. Hi, Coach. Good evening. Kamusta po? Okay naman. Ito, excited na sa mga topics natin. Lalo na isa katabi natin. Ay, grabe. Siya big name ako, big lang ako. Figuratively big lang ako. And of course, we have Coach Martin Hammer Antonio. Good evening, our love. Coach Good evening, Hammer. ka-SB Nation. Kuya Willie, ready ka na ba? Ready na. Excited. Yung ngiti mo, ready ka na. Ready ka na. Excited na sila. So, for tonight, we have 3 exciting topics to discuss. Pero bago ang lahat, to our sports fans, are you ready to elevate your sports experience? Dive into the world of live sports like never before with Sports Plus PH. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. Register now at sportsplus.ph. So our topics for tonight are Pac-Man, pasok na sa Hall of Fame. Second hot take, pera-pera na lang ba sa college ball? Oy. Ay, grabe yung side eye ni Coach Hammer. Masarap to ha. Masaya yan. Yan ang pinakamasayang discussion. And for our third hot take, PBA's Phil Foreign rule okay pa ba? And for our last hot take, the SPN expert picks. Okay, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating first topic for tonight. Pac-Man, pasok na sa Hall of Fame. So Pac-Man, Manny Pac-Man Pacquiao, the only 8th division champion in boxing history and one of the greatest and most popular fighters of all time, as well as former Filipino senator and 2022 presidential candidate. So ano masasabi niyo doon, Coach Willie and Coach Hammer? Yeah, I think it's about time na mapunta si Idol Manny sa Hall of Fame ng boxing. No? Ang pinaka-take ko parati kay Manny is yung 8th Division World Champion. So, mahirap doon na paakyat ka ng paakyat ng division tapos ikaw pa rin nakakuha ng belt. No? So, not because Filipino ako. No? Because deserving talaga siya na mapunta sa Hall of Fame. How about you, Coach Hammer? Dapat dito, matagal na eh. Pero medyo mahaba pa yung career ni Manny Pacquiao. But again, Senator Manny, Hall of Famer, first ballot. You look at the tail of the tape ng lahat ng ginarahi niya. Tsaka hindi basta-basta to yung De La Hoya, Sugar Shane, Margarito, ito yung mga Morales, contenders talaga. Barrera. Lahat to, itong mga pangalan na to, ito yung mga pinaka-mabibigat noong mga panahon niya. Buti nga, hindi na lang niya inabutan sila Marvin Hagler, Tito Duran. Kasi yan yung mga ka-weight class nila eh. Sugar Shane Leonard, yung tatlo, yung Three Kings na yun pa yung naglalaban during that time. Wala ka na masabi kay Senator Manny Pacquiao eh. Kasi, I mean, number one, being a boxer, 8th division champion, being a person, Hall of Fame person, being a patriot, he's a goddamn patriot for the Philippines, just doing so much for the country, for the sports programs, for the education programs, for the development of his province. Dahil I spent time din dun sa Jensan. Grabe. Nakakatuwa dahil the development of people there and the development of the community and the country. Siya yung showcase eh. Tourism natin, tumataas, bumababa ang crime rate, naging focal point tayo ng boxing world during his career and deservedly so. He is by far arguably the greatest fighter that we have produced. Yeah, at saka ang laki na natulong niya sa Pilipinas kada may laban siya. Walang krimen. So walang krimen. Walang lumalabas ng bahay. Pati yung kriminal, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwede mo lang gumawa ng kalokohan. Pre, relax yung mga tanod at saka yung mga pulis eh, pagka may laban eh. Nakikinood pa sa TV. Nakikinood pa. Brad, laro pala ni Idol ngayon. Nakawansa na kita, pwede ba makikinood? Tabi tayo. Tambay na lang. Tambay muna sila. At saka pinakamalupit, ang sarap sa EDSA. Walang traffic. Walang ka-traffic. Hindi ko alam kung laban ba niya to kay Ricky Hatton na kinancel ng PBA yung game day. Kasi Sunday lumalaro to, tapos medyo late yung laro. Hindi ko alam kung kinancel o natapat na walang laro na linggo kakatapos ng conference.
Pacquiao lang talaga yung naglaban nung araw na yun. That's sobrang, alam mo naman tayo mga Pilipino eh. Naglaban na sa umaga, makikinig pa tayo sa radyo sa hapon pag breakdown. Panonoorin pa natin sa balita, pati yung replay sa gabi. So it's a whole day event and pinagsasama-sama talaga yung community. Doon natin naramdaman one heartbeat. And Senator Manny, saludo kami sa'yo. And you deserve to be in the Hall of Fame, not only as a boxer, but also as a person, as a son, as a dad, and just an overall patron of Philippine sports. At the age of 45? Batang-bata. Grabe. Dami pang gagawin ni Senator Manny. I mean, MPBL is in the upstream. Congratulations, Pampanga Giant Congratulations. Lanterns sa championship ninyo. Gob Delta. Gob Delta. Gob Coach Delta. Oh, busy. Diretso agad sa inyo. Oo, may mga players nandoon na syempre dire-diretso. But again, the MPBL is in full swing. Under 16, under 14, under 18 na MPBL. Ang boxing, of course, one of the biggest patrons si Senator Manny. Kaka-launch lang WMPBL with sila Coach Heidi. It's really a sight to behold the way that he has been affecting the youth of this country. Exactly. So let's move on to our next hot take. Yan. Ito na. Grabe, dito tayo tatagal. Pera-pera na lang ba sa college ball? So thousands of fans tune in to watch their favorite collegiate teams compete. However, may mga rumors na grabe daw yung allowance. Hindi rumors yun. Hindi ba rumors? Hindi Sa mga palato. allowance ba matawag doon? Hindi allowance yun. Para pang isang taon na sweldo na. Sweldo na. I mean, Reaching tens or even hundreds Yeah. of Thousands. a month. Almost, narinig ako, almost a million. Wow. 1 million nga yata. Hindi, basta ganon. Ano Pero masasabi niyo mo doon, Coach? sa professional, sa PBA, magkano lang yung maximum minimum? Minimum 350. maximum. 350 ang maximum eh. Oh, no, sa rookie hindi 250 lang yata. 225. Paano ka magpapadrop sa PBA kung yung allowance mo times 4 o times 3 ng ano? Grabe naman yung mga Ayan. player na naka... Ito ba yung may malalaking bayad? Grabe yung Kevin Kiambao, naka-feature. Allen Liwag, Lebron Fortsky. Lopez, Fortsky, who's who. Jared Bahay, nakakagaling lang sa high school, mag-UP, Tapos mag-Ateneo. mga nakakatuwa. Si- Hindi. Siguro deserving naman sila makakuha kasi Parang kante. Urong sulong. yun lang ang diferensya kasi nasa pera na yung hindi na loyal din. Yes. So yun yung pinipreach ko sa mga players ko, huwag kayong mabubulag. Pero kung talagang para sa inyo yan, para sa inyo yan. Darating at darating. Darating. So hopefully, yung loyalty, maging loyal lang rin yung school, maging loyal lang rin yung coach, para maging loyal yung player. Ako kasi, ito, Kuya Willie, Arlo, during the pandemic, tinitignan ko paano ba nagbibuild ng programs, ang dami nating oras. So, nauso yung 4Ps, di ba? Yung 4Ps ngayon, yung mga tinutulungan natin sa government, shoutout sa ating Philippine government. May 4Ps din sa college basketball eh. Yun yung tingin ko na nagbibuild kung paano nananalo yung programs. Sinulat ko pa una, paaralan. Maganda ba yung paaralan na in-offer mo? Yung infrastructure ba ng school tumutulong para maging okay yung mga players? Pangalawa, may pakialam ba yung mga tao, the alumni? Tayo, di ba? Na nanonood tayo, tumutulong tayo dun sa team, sumusuporta. Okay, so paaralan, may pakialam ka ba? Pangatlo, players. May mga nare-recruit ba na players na darating doon, susuportahan ng alumni, susuportahan ng school. Para lumakas na lumakas yung team. Ito yung pinaka-importante. Yung pondo. Pera. Pondo na nga ginamit kong term eh. Pondo. Kasi ang dali mag-recruit ng player. Nung panahon natin, Kuya Willie, ano in-offer sa'yo ng letran? Nung nag-letran ka? Libre ako scholarship, may 3 meal ako a day, Tsaka may dorm. tapos may dorm. Oo, ako sa San Beda, 3 meals a day, full scholarship, hanggang matapos ako mag-aral. Yun yung binigay sa akin. Yung mga kasabay ko, may mga iba pang in-offer, pero hindi ko alam na may ganun pala kasi galing ako maliit na eskwela. So, ganun dati nung panahon natin. Kung saan man tayo dadalhin. Ikaw, 2-time MVP ng PBA, maraming tinutulungan ngayon. Nasa coach ako, strength coach. Ang laki ng utang na loob natin sa eskwela. Ngayon, iba na eh. Kasi ang laking bagay ng pondo. Kasi hindi lang masusustain ng eskwelahan with their school funds, lalo na nung nag-pandemic.
yung mga additional na corporate social responsibility ng mga korporasyon na tumutulong sa eskwelahan, sa iba't ibang mga pro teams. Yan yun, tax shield yan eh. Ano yan eh? Mga pang-alumni na dapat to eh. Mga ano ng alumni, mga tulong. Bomba talaga yan. Yan yung mga na-focus na ang number one naman kasi, kahit suma total natin, ang best marketing natin para sa mga eskwela is the UAAP, the NCAA, na ASCO, and whatever league because they are showcased on TV. Yan yung reality. Kaya yung mga ibang sports na nagre-reklamo, bakit sa basketball lahat napupunta pondo, bakit sa volleyball ngayon napupunta yung pondo? Kasi apat na buwan tumatakbo. Marketing yan eh. And para mas maraming enrollment, sustainability chain, kailangan pupondohan mo yan. Doon pumapasok na yun yung mga corporate sponsorships. For San Beda, tumulong si MVP. Dahil si MVP, alumni ng San Beda, and he is one of the board of trustees. Okay, bumabomba dun yun. Pati sa Ateneo, sa Lasal, ganun din. Meron silang grupo na talagang tumutulong. Ateneo, lahat ng malalaking programa. Dati, ang iisa lang yung homegrown, yung UE. Kasi yung may-ari, sila Boss Lucio Tan and God rest his soul, sila Boss Bong Tan was part of the owners of the school na sa sarili nilang pera yung binobomba. Tama ko yung Willie? Kasi doon nila binobomba yung pondo nila. So ngayon, yung mga korporasyon, doon malaki yung papasok na pondo. Hindi naman lahat nakaka-partner sa mas malalaking corporations. Tulad ng Letran San Beda, may mga grabing alumni. Yun yung totoo eh, grabe yung mga alumni. Tapos, meron pang Dominican at saka Benedictine na communities na tumutulong-tulong. Kasi hindi lang naman Letran na sinusuportahan ng San Miguel Group noon, pati UST ngayon. So, ganun talaga eh. May puma-partner, kaya merong pondo. Pag ang bata magaling, pupondohan talaga yan. Ganun po talaga ang buhay. Ganun na ngayon. Sa madaling salita, you can't get what you deserve, only what you can negotiate for and what your talent can negotiate for. If magaling yung bata, let's say Kevin Kiambao, he can maximize his leverage. And he can maximize his playing years. Exactly. Punta ka pa ba, maglalaro ka pa, yun yung offer para hindi umalis eh. Same lang eh, di ba? Oo, di ba? So, Pero hindi ba yun unfair, Coach Hammer? Life ain't fair. Life ain't fair. Ang ano lang, sa akin personal lang. Kasi katulad dati, so nagmamadali umalis yung mga Umakyat ng pro para lumaki yung pera, baka ma-injury pa last 2 years o last year, pag may chance na, aalis na. So ngayon, dahil malaki naman yung offer, stay na lang. So maganda to para sa school. So i-maximize mo and mas maraming chance na mag-champion ba kayo tapos marami pa mag-enroll dahil nandun pa yung superstar na. Exactly. Ang ano lang, hopefully, syempre, hindi ma-injury para magkaroon pa rin ng chance na napunta ng pro. Diba kasi yung kinakatakot dati. Wala allowance, konti lang yung allowance ko. Pag nag-pro na ako, mas malaki kikitain ko. So pro na ako. Paalam na sa pare, papalam sa school. Tignan na lang natin yun. Yung apat na pumasok sa finals ngayong taon na to. Special shout out to the Mapua Cardinals who won their championship 33 years. Coach Randy Alcantara, congratulations. Coach Randy. Congratulations. Coach of the Year. But again, one Mapua alumni and they have numerous sponsors that help to fund the team. Ganon kalaki yung kailangan tulong-tulong. Mapondohan yung team. Kasi gusto mo manalo, merong cost. Dito ba si Brother JB Bernos? Kaibigan natin to. So, JB, natin to. Ate Joy. Kasi si Ma'am Joy ang naging kaibigan namin ni Christian. Nung nag-coach kami doon ng grade school sa Abra. Grade school and high school. Sa Clara. Basta yung sa taas, north yan. So may pondo. Ang binild, alam mo ko to, Kuya Willie, kila Boss Jacob, kila Uncle Frank Lau, sila SGA ang kapartner nila, which really helps the students na makapag-aral. Yan naman talaga yung goal. And ang kagandahan ng mga partners na corporate, pagka-graduate nila, meron silang trabaho kung hindi man sila papalarin maglaro ng pro sports. Ganun naman yan eh. Yan yung reality. And ito yung lagi kong sasabihin doon sa mga taong sinasabi na pangito. Kasi kung magaling din kayo, i-offer din sa inyo
yun. Eh, kung hindi kayo magaling, tulad ko, hindi ako magaling, kailangan ko magtrabaho talaga. Yun lang, yun yung totoo. Yun yung reality eh. Isa lang siguro, no? So nalulugi lang, hindi naman lugi ito. Hindi lang nagkakaroon kagad ng chance magkaroon ng malaking earnings is yung mga players na magaling na nasa ibang school. Oo. So yun lang, no? So ngayon, anong nangyayari? Free agency. Parang Nagre-residency. Papakita akong gilas. Nakita natin yan. Tingnan natin mga pangalan. dami yan. Kevin Kiambao, Francis Lopez, Dami. Mason Amos, Jun Roque, Tony Inot. Ang sakit yun. Tony Inot, Jared Bay, Allen Hill, Portugal. Ito yung pinakamasakit, Jacob Cortez. Ayun. Diba? Jacob Cortez. So itong mga pangalan na to, you can't stress it enough that there were offers, definitely ganun yan. But at the end of the day, yung player pa rin na magde-decide. Hindi lang naman pera yung magiging deciding factor dyan. It might be opportunities na lumilipat lang naman ng player dati kasi hindi nakakalaro. Totoo. Oh, galing akong maximize. letran. Hindi naman ako nagagamit ng letran. Oh, parang okay yata ako sa JRU o kaya pwede ako sa San Beda. Nung mahina pa yung San Beda, oh sige, baka pwede ka lumipat dito. Chris Calagio, hindi ma-line up sa San Beda, pumunta ng letran. Di ba? Yung mga ganung bagay. Dati ganun. Nangyayari na naman yan dati pa. Wala lang offer. Wala lang Hindi, offer. meron na rin. Meron na rin. Malaki na rin. 1,000 na yata dati, 1 o 500. Parang ganun. Noong araw. Allowance, malaki na to. Oo, malaki na yun. So, pang isang linggong kaya na to. Yung mga ganung bagay. Pero ngayon kasi, iba na Kuya Willie eh. Parang extension mo na nung nag-MVP ka. Pagkabuhayan siya. Pagkabuhayan na. Hindi. Pero kung kaya naman kasi mag-offer talaga ng alumni, no? Oo, Or ng school. Tsaka, it all boils down to winning. Kasi pag sustainability chain eh. Ginawa ko to nung postgraduate studies ko. Kaya para maging sustainable yung winnings tradition, una kailangan, pag nanalo ka, marami mag-e-enroll na bata. Pag nag-e-enroll yung mga bata, magiging feeder program ng grassroots mo, papunta sa high school, yung mga tatawid doon, pupunta sa college. Yan yung programa ng Ateneo. Yan yung Ateneo. Yan yung Ateneo. Yung Blue Eagle Band of Brothers. Yung batch nila Ildefonso, nila Mamuyak, na feeder program. Inuna ba nila Kiefer to? Oo, Kiefer. Si LA. Si LA, ni-recruit eh. Pero sila, sila Larry. Sila Larry, si Enrico, LA, si galing parang beta, Wesley. So, merong certain tradition kasi na kailangan para ma-sustain mo yung success. And it all boils down to, there are winners and losers. Nobody wants to be involved with the loser. Everybody wants to be involved with the winner. So, winning teams, definitely, tulad yan, Mapua will have a jump in enrollment. And when there's a jump in enrollment, mas maraming pondo ngayon sa eskwela, mas madedevelop nila yung program. Again, 4Ps yan. Yeah, yun yung mga maganda. Pero ang tanong, may marami nagtatanong. Amateur pa ba yung... Ayun. Ako Brad, basta tumanggap ka na sweldo, di ka na amateur. Hindi yun, di ba? Hindi allowance. Allowance, 50 pesos isang araw. Pro. Pero nasa magkano ba talaga nag-range? Hindi na. Totoo. Hindi namin pwedeng i-deny, hindi namin pwedeng i-confirm. Kasi ako, wala naman akong alam dyan sa mga ganyan. I can only assume na para lumipat yung isang bata, it should be a very good offer. Again, you can only attract offers if you're good enough to attract offers. Everybody would say so many things. Oh, ganyan, negative yan. Eh kung magaling ka rin, tapos in-offer sa'yo yun, baka manlaki yung mata mo. Di ba? Baka naka-smile ka. Oo, kasi ganun eh. You can only get paid when you're very good at the things that you do. And for these kids, front-loaded na kontrata yan eh. Kasi sinabi nga ni Aelto no Friday na pinakamaraming nanonood ngayon is collegiate sports. Yes. Collegiate, tsaka PBA, tas international games, tas volleyball. Yung mga yan, hindi natin alam yung rankings, pero yan ang pinakamarami. Kaya ang pinakamaraming advertisements, pinakamaraming involved na brands is in the college game. Yeah. Kaya pagka merong timeout, yung 1 minute na, yung 2 minute na timeout sa FIBA, nagiging 7 minutes sa sobrang dami ng timeout. So, kailangan mo na ulit mag-warm up kung player ka. So ganun yung effect niya. But again, leagues need to make money, teams need to make money, and players make money because they get paid with the talent that they can bring to the table. So, pro, bayad eh. Basta tumanggap ka ng bayad. Sabihin natin semi-pro na. Okay lang yan. Talaga. Pero yung patulad na sinabi mo about yung program, no?
pinag-usapan namin to few months back ng ni Father Rector sa Letran na Father Clarence. pinakamagandang gagawin is magsimula sa grassroots. Happy sila Father Clarence kasi yung Letran ko ginawa yung statement na yan na yung infrastructure ng mga teachers is a very important nung nandun sila Renz, sila Louie kasi nung yung transition ng pandemic, kailangan yung mga teachers para maging eligible sila at para mag-aral. Yeah. So nakita ko sinare ni Father Vic, so parang ako, nakakatawa. Natuwa sila Father Clarence kasi hindi na-appreciate yung mga educators Ang laking bagay niyan yung mga teacher na, sige, basta pumasok kayo, ipasa niyo yung requirements, magre-remedial tayo. Yeah. Para nakikita niyo naman pag nag-interview, hindi utal-utal. Hindi naman kamot na ulo. Oo, sharp Tsaka pag nakuha na nila yung malalaki nilang kontrata, tulad si Renz, nakuha niya yung kontrata sa Korea. Pagdating niya dito, may natutunan siya na, dito ko ilalagay. Yes. Medyo street smart yung mga bata. Yes. Ikaw, ano sa tingin mo? Ikaw, tawa ka na naman. Puro, Wala. dinadaan. Reality. Parang playing safe ka parati. Dinadaan tayo nito sa ngiti ni Arnie. Pinapaganda mo lang yung smile mo parati. Wala, practical na talaga sa panahon ngayon. Yan, totoo. Totoo. Yun talaga. Lalo na itong mga, I mean, Crisobilla, for one. Di ba, pumunta ng UP, di nabigyan ng chance doon, pumunta ng Mapua, nakahanap ng parang freshman of the year, rookie of the year, Yes. champion. Tapos, yung pamilya niya, isipin mo yung tatay niya, mula nung naglaro siya sa Manila, hindi pa napapanood. Dinala dito, nung one Mapua. So, di ba? Napakalupit ito. Laking tulong ito. Laking tulong nun. Tsaka, syempre, itong mga to, yung mga bata, magkakaroon na rin sila ng mas magagandang future. Kasi yung mga alumni, tutulungan na rin yung mga, kapatid to ni Crisobilla. Kapatid to ni ano. Yan ang pinakamaganda. Kapwa community. Pero malaki yung pondo dyan dahil maraming zero na involved dyan sa desisyon na yan. At ako, di ako na-ofera ng ganyan. No. Baka pag ngayon tayo naglaro, baka ma-opera na tayo. Opera. Extra rice ulit. Pwede na ako doon. Tatlo na kaysa dalawa. Isa ka lang sa amin dati. Alright, let's move on to our next hot take. PBA's Filipino foreign rule, okay pa ba? Wala na to, obsolete na to. Bakit? Dapat yung obsolete na to kasi dati naging rule na 5. Ito yung inireklamo nila sila nung nagkaroon pa ng hearing na sinasabi yung mga Philshams na nasa pros kanina nito yung sila Coach Aldi yung nag-inquiry pa sa Senate. Dami pa sinasabi. Basta importante pagka isa sa mga magulang mo Pilipino, tapos, kung di ka man dito pinanganak, meron kang citizenship bago ka mag-18, dual citizen ka, Pilipino ka na dapat. Pare-parehas lang yan Hindi, ang mahirap kasi, ang daming hindi marunong na bill ang pumunta dito dahil Ayun! nagbabayad Exactly. para lang makakuha ng kontrata. Ayun. Tapos, pagka nakita na nila, wow, mali pala, sayang na isang spot sa team. Exactly. So, kawawa na yung Filipino na nakita mo nag-shine Umangat sa talaga sa college, collegiate at sa semi-pro, no? Tapos, mawala ng spot dahil hindi naman nagbabayad ng mga pasensya na. So, alam ko. Ikaw, meron kang first-hand info. Alam ko. So, nakita ko pa dati yung mga usap pa lang, luma pa lang, kuya pa lang, text na nagbabayad para lang makapirma dito. Nagbabayad sa agent, nagbabayad kung saan-saan. Para ma-showcase yung... Grabe. Para makita po sa pagdating dito, nada-drop, special drop pa, first rounder ba. Hindi naman pala marunong. Nagano kami ni Jeff. Seryoso, gano'n lang kami, bungangaan kami. Kasi dikit kami nito ni Jeff, so roommate ko to, marami to. Kami nila, so sabi ni Tony is, magpapa-orientation ako ng mga Philabs, US, bago pumunta. Oo nga pala. Very good. Shout out kay Coach Tony De La Cruz at sa tumakbo program nila Uncle George sa Norcal. Siya ng head coach doon, head coach ni Coach Tony. And hopefully, Coach Tony, I'll be visiting you next year. Mag-invite ka naman, Tony Boy. Kailangan mo pumunta Invite mo doon. naman ako. Yung isang pinsan ko naglalaro for him, nasa Batang Gilas din. Yeah. So, yun nga, laking bagay nun. Yung ginawa nila yun, yung orientation. Sa ikot sama yan. Kasi maraming pumunta dito, mayayabang kagad yung mga film. Magaling pala. Magaling mag-English. Malakas humingi ng bonus. Galit kagad sa akin. Ni roommate iba lang yung pagkakasabi ko. Hindi, totoo naman. Iba kayo. Yung kahit tirahin kayo, hindi kayo umihinto. Kasi yan yung larong Pilipino, alam nyo eh. Diba? Yung iba naman na hindi laki dito. Hindi sanay. Hindi sanay.
magaling lang sa English tsaka dunk tsaka si score, hindi marunong lalaro Pilipino na kailangan nagpapasahan, kailangan Sistema. magsalamuha ka sa practice. Oh, laking bagay nun eh. No? Kinakausap mo yung kakampi mo sa practice, naipagtawanan ka, naipagkainan ka, lahat ginagawa mo para sa team. Kasi yung iba, kala nila magaling, tapos Michael Jordan na kagad yung treatment sa sarili. Hindi na nakipaghalubilo. O, kasi Naniniwala naman yung mga management. Dahil ang galing mag-English yung mga hinayupa. galing yung ahente. Hindi, yung management ang naniniwala. Ayun. Nahilot ng ahente. Dahil sa ganun. Oo. Ano bang gusto nyo? Magaling magsalita, marketing o basketball? Todo. Sige, pag pogi, wala tayong magawa eh. Marketing to. Diba? Totoo naman. Totoo. Kasama eh. Kasama to. Hindi mo maiwasan Bagay, yan. nasa Kailangan may ganyan. camera talaga. So, hindi mo maiwasan. Pero, kawawa naman yung marketing ng panalo and skills and talent. Yes. Tsaka, i-define lang natin ulit yung Phil Foreign. Yan. Ano na nga ba ngayon? Ang Phil Foreign rule kasi, pagka ang parents mo, kahit hindi Pilipino, pero pinanganak ka rito, by birth certificate, Pilipino ka tinuturing ng Yes. PBA. Abu Trater. Ayan, ganyan si Abu Trater. Paano si... Si Tim Tebow, pwede nga dito maglaro. Hindi, si ano pa? Si Alex Compton. Ba't hindi? Ayun ang hindi ko alam, yung fine print na yun. Kasi dito pinanganak, may ganyan. Tapos, may isa pa, pagka meron kang, hindi ko alam kung ilang percentage ng pagiging Pilipino na dugo, pwede ka nang Alam ko itrato na... 75 dati. Oo, kaya mga 50-50 dapat yung ano eh. Tapos, Tapos, yung matandaan. kino-consider ka na Phil Foreign, na Phil-Am, Phil Foreign, Phil-Am, pagka pinanganak ka sa ibang lugar, kahit parehas Pilipino yung parents mo. Yes. Si Joseph Eriobu. Munti kami madikiw kasi pinanganak pala sa Hong Kong, hindi namin alam, naglaro sa D-League. Sabay sila ni Ola Adjogun. Buti nalaman, nung ipapasok pa lang, nakita sa birth certificate, hindi na kayo. Hong Kong. Oo, sa Hong Kong siya pinanganak. Si CJ Perez. Si Kit Jimenez. Si Kit Jimenez, pinanganak sa Middle East. So, yung pag pinanganak, kahit parehas Pilipino yung magulang mo, tapos pinanganak ka sa ibang lugar, considered kang Phil Foreign. Pagka isa Pinoy, isa foreigner, pinanganak ka pa rin sa ibang lugar, Phil Foreigner ka pa rin counted. Lima lang. Paano yung dito? Pag dito, parang si Ray Parks naman, considered local ka. Pag dito pinanganak. Nanay, Pilipina, tatay, Amerikano. Para ikaw, dito pinanganak, Oo. considered ka local. Ganun yun. Pero, sige, okay na. Okay, Huwag na ikaw, yung sisakit. huwag mo Huwag na. natin pag-usapan Huwag mo sa na, atin. huwag mo na, Tapos na ano, tayo. hindi, pero yun- Paano yung Amerikano? Ayun nga, yun yung kino-contest na pwede silang itratong local. No. Oo, ganun yung treatment. So, sa So, akin, pwede natin gawin yan. Alam na tayo ng mga malalaki doon. Oo nga eh. Dito, pag manganak na, dito ka na manganak. Ano ba naman yan? dito Kailangan na- namin Pilipino Ano eh. bahala sa inyo. Ayan, lalo na ngayon sa FIBA, naging medyo yung naturalization. Hot topic Sobra yan. na ngayon, ha? Hot topic yan Oo. sa FIBA. Ginagawa na nila. Hot topic yan. Yung naturalization, yung mga players. Kasi South Sudan ganun yung ginawa. Hindi naman mga purong Oh, Sudanese Sudanese, yung mga oo, to eh. totoo. Yung mga, parang si Lou Olding sa Amerika na lumaki yan dahil hindi naman siya, pinanganak siya sa Sudan nung gera. Tumawid na sila sa US. Pero again, iba naman sa Pilipinas. Sa akin, tanggalin na yung 5. Total, kung magaling, di kunin niyo yung magaling. Para hindi pakiusapan. Kung magaling ka talaga, nasa PBA ka. Kung di ka magaling, magpagaling ka muna bago ka dumating dyan. Hindi yung porket may 5 fill-up na kailangan punuin natin ang fill-up. Yeah, totoo. Hindi naman Pagalingan kailangan eh. Oo, pagalingan. Marunong. Kung dalawa lang ang kaya mo na magaling, mas marami kang magaling na Pilipino, ba't ka pa kukuha ng film? Hindi na kailangan kung... Ngayon, kung open naman to, kung wala ka talagang ang mahirap lang kasi pag film, kung mga as ng sweldo, No. sobra na kagad. So, dapat gawin na rin ng Pilipino. Kaso, pag wala tayong babagsakan. Oo, pero sino paborito mong film? Sino paborito mong film? Sino paborito mong... Ako. Film, the Bon Art. Ayan! Alam mo naman. Pero ano ba? Film, ano ba sinasabi mo? Basta ako, ang paborito ko, si Rob Parker, si Al Segovia, at si The Bon Hart. Yan ang mga paborito kong film. Yan ang... pero going back at that. Kasi naging hot topic yan dahil feeling ng mga Pinoy nun, pag dumarating yung mga film, nababawasan sila ng chance umakit sa PBA. Kasi Ayun. konti yung teams. Ngayon, kung yung ginagawa natin sa Pilipinas, parehas na rin ang ginagawa na nasa ibang bansa, talo-talo na yan. Yan MC, ang totoo. ngat-ngatan na tayo. Ngat-ngatan na. Gano'n naman talaga yan. Parang yung Brandon Ramirez. Ang laki! Sobrang laki. Ang Dalawa mo laki! yata ito, ha? Uy!
Pag nung kino-cover ko sa 3x3, sa akin, minsan ako makakita pumapayat ako. Huling nakakita ako na nagmukha ako maliit na nag-intern ako sa abroad. Parang tsaka fighter. Diba? So, may mga dumarating na ganyan. Dati nung pwede naman si Kuya Alipik, diba? Hindi naman sanay yung mga tao na, teka, 6'2 na big man, sumasalpak naman pala pag nabigyan mo sa baseline. Tapos hindi mo may usog na mga 6'10". Hindi may usog, nakaganon lang. Oo di ba mga So, ganyan? pwede, yeah. So, Siguro, kailangan lang nila ayusin na integrate siguro. ng- Ayusin na siguro. Ayusin na yan. Sila na bahala dyan. Sila MVP tsaka si RSA na bahala dyan. Saka sila Boss Frank, sila na mag-usap-usap dyan. Si Archan pala ang dapat nakaupo kasi siya yung team governor din niya, di ba? Pero malamang inaayos na yan ngayon. Oo. No, kasi Yes, as soon as lalo possible. na ngayon, nagiging exciting na naman yung PBA. Tsaka Grabe. ang daming talent kasi abroad na hindi makapunta dito. Ano, para sila Jacob Baila, nasa college pa. Si QMB. Kasi mga dual citizen sila. Pag umakyat ng PBA, malilimit yung gamit nila kasi 5 lang yung pwede sa team. Paano kung magaling talaga yung bata? Dito na naman nag-college. So, palaruin mo na. Ganun din yun kasi magiging asset din sa national team. Maganda siguro, magdag na rin tayo ng teams. Oo, yun naman. Babaan yung quota. Pag mababa naman kasi yung quota, pag bumaba yung quota, mas maraming sasali. Yes. At saka, Mas marami namang katarantaduan teams na sasali. hindi naman. Diba? So, huwag naman sana. Oo. Tsaka dapat legit yung team sa sasali. Huwag naman puro katarantaduan lang. Oo. Well, tsaka ang pinaka-importante, payagan nyo na ulit yung pro grip. Pag pinayagan yung pro grip, marami na namang highlights. Talagang pinaglalaban ko eh. No? Pinaglalaban ko talaga yung yung pro grip, di ba? At tagal na kasi hindi naramdaman ng mga bata. Pag maramdaman, siguro daming pogi ngayon. Lalo na social media? Grabe yan! Totoo! Grabe. Naku, Diyos ko, ang dami magpo-post ng mga highlights sila. Double pa. Mga layup na lang, idadang ko pa. So, ayun, maganda yan. So, ilipid nyo lang na wala sa At saka palad. at saka walang pahiran sa mukha. Walang pahiran. Dati, na gano'n lang ka. PBA, pakigalaw ho ang baso. Pakigalaw ho ang baso. Yan, inaayos na yan kasi paganda na naman ang PBA ngayon. Lalo na ngayon, ang ganda ng... yung Vickman Will, parang... Uy, renewed, bumalik no? yung sigla ng laro. Siguro naman time kasi na-feel niya na maging superstar tapos nabigla siya nawala ng Playing time. Yung playing time na alam niya na yun yung ginagawa niya para makapag-produce. Tapos nawala. Tapos ngayon bumalik. Siyempre magpapakita niya todo. Super excited niya. Parang bata na naman yan. Yes, and now... Pag may program. Ayun. Nakakabata yun. Oo, nakakabata yun. Si Vic, mahilig rin mag-program yan. Hindi lang halata. Alright, for our last segment, we have our Sports Nation Plus NBA Expert Picks. We will dig in with one game only. It will be the battle between the New York Knicks and Toronto Raptors. So, sino kaya ang puputok na players? Ano kaya ang klaseng laro to? Una na ako, Kuya Will. Sige. Basta una na ako. Kasi New York Knicks talaga yung team namin sa bahay. So, no choice ako. Lagi ko ipipick to. Pero pag pinanonood ko yung Toronto, walang naglalaro ng sobrang hard tulad nila. Ngat-ngat din to. Kaya nga nung pinanood ko yung Orlando at Toronto, tuntua ako eh. Game pass game. Tantantini. Akala mo, nasa Olonga pa ko ulit. Bumabato na eh. Grabe sila maglaro. At saka yung mga ganitong team, yung talo nilang 17, dikitan pa rin eh. Dikit. At saka pagod yung kalaban nila. So with the New York Knicks kasi up and down eh. Hindi pa nila nakahanap yung rhythm nila kasi may mga bagong pyesa. Tapos malaking nawala sa kanila with DiVincenzo, another outside shooter. Pero may mag-step up dyan. And Jalen Brunson, of course. Ako tingin ko, the Knicks would be taking care of business tomorrow. Ako, Knicks ako. Same. Idol natin to 5'10 na to. Maangal sila na mga maliliit daw, hindi pwede. Pero kinakain lahat nito eh. Tsaka ang galing maglaro. No? Ngayon may mga Jalen Brunson package siya nga yung mga gwardiya. Bagay sa Pilipino maglaro kasi jump stop eh. Oo. Off jump stop, Villanova, ganun sila lahat maglaro. Off the jump stop. Boom, tapos read, bump. Oo. By the way, spin, lahat ng klase, grabe. Tsaka galing mag-facilitate ah. Tsaka Wakali parehas. Wakali. So nasakto siya, kaya ngayon, dati sa tinagal-tagal, ang parati ko narinig eh, di ba talo tayo sa NBA, tayo naman yung greatest city sa buong mundo. Yun ano ni New York. Oo, ngayon, contender. Ngayon, contender na naman. yan. Last season, contender. So, yung mga kaibigan ko sa New York, tuwa na naman. Diba? And ito, yung addition nito, yun yung nakapagpaganda. Oo, tsaka doon lumaki yan eh. Oo. Tatay niyan, high school and college legend sa
New York's coach Rick Bronson, and Jalen Bronson, of course, is the guy that is the face of the franchise right now. But they have a lot of moving pieces and a lot of things to improve on dahil malaking bagay yung Hartenstein din, which is a very good focal point of their offense. It was underrated the way that he was passing and keying that offense. And yung siya yung nagsiset up ngayon, nakikita with the Oklahoma City Thunder that he is a big and integral piece on their playoff run. Dahil nakakapag-set up, tapos may tira pa sa labas. Ang laki pa. So, it's an asset that they lost. But Karl Anthony Towns would be one of those guys that they're looking at dahil up and down din. Laging ganun eh. Yes. Nawawala, bumabalik yung laro nito eh. Parang Gary. Hindi pa nakakuha ng yung rhythm niya ng totally. Ang hirap nun eh, no, Kuya Will, yung matitrade ka ng off-season na nagulat ka na na-trade ka kasi hindi mo ina-expect eh. Ikaw na yung Harris. Yung utak mo nandoon sa team, tapos alam mo na babawi ka, alam mo na gigili, alam nyo na eh. Ito yung kulang. Sige, ito na yung paghandaan ko, tapos all of a sudden, hala, adjustment, puso, nag-a-adjust. Tapos within the team, mag-a-adjust ka. Di ba, sobrang superstar ka. Pagpasok mo doon, nasa iyo lahat. Wala kang isipin. No? Pero of course, if you're not selfish naman, di ba? So you're gonna think about your teammates pa rin. Kahit superstar ka. Nako, paano kami mananalo na magagawa ko yung laro ko and then malalaro nila yung laro Being nila. professional eh. Being professional. Yun yung pinaka No. So, basta pro. Pro ka. Kahit saan ka dalhin, ready to Banat, play na. oo. Ready to play. Bayad ka eh. Tumanggap ka ng Oo, bayad eh. oo. Kaya yung mga lumilipat na player ha, pag tumanggap kayo ng banat, di pwedeng 2 points per game lang ha. Automatic. Oo eh. Automatic. Lumipat Mamaya mag-adjust kayo. humingi ng malaking allowance. Shooter daw. 1 out of 17 eh. Baka pwede naman shooter na walang shooting. Iba yung shooter na tumitira lang sa shooter na nakaka-shoot. Okay, back to the ball game. Alright, now let's move on to our comments from Facebook and TikTok. Ating mga sports fans, babasahin na po namin. Thank you, Richard Banay. Natistrawa ko siya. Ginano mo na. Nasira Asawa tuloy. ni RJ Abarentos yan, di ba? Oo, at sagot. Fiancé. Hindi, yun na yun. Yun na yun, malapit na. Wala lang hindi yan, RJ. Oy, RJ, may score ka ng 30, pinakaba mo pa ako. Sabi ng asawa ko, di ba kampi ka kay Yuri sa Okentex? Hindi si RJ. Pandin ako ni RJ, ba't ka pumapalakpak pa rin? Basta, sino manalo? Idol natin yan si RJ. Okay, yan. Okay, nag-aamo katawan mo, Jay. Yes. Thank you, Richard. Paingatan mo yung katawan mo sa fiancé yan. Nakita ko yung baon kanina, healthy. Ayun. Peanut butter and jelly ata na sandwich. Tapos may banana and eggs. 3 eggs. Yeah, wow! Galing naman ito. Thank you, Power Mac, for your comment on Disputed. Oh, by far. Greatest Asian Fighter, kakamiss pag may laban si Pacman, walang tao sa kalsada, wala ring krimen sa kalsada. Bad trip lang kasi matanda na sila naglaban ni Mayweather. Yun lang, nag-iisang what if. # pambansang kamao. True. Oo, totoo. So, and sa sobrang aggressive ni... Magkaiba yung laro kasi nila eh. Boxingero kasi si Mayweather. Oo, fighter to si puntos, depensa, lalaroin niya, buboxingin ka niya. Pero yung Pacquiao, gugulpin ka. Gugulpi ka, ito gustong manalo knockout ng totoo. Oo. Pero ito yung mga gulang kasi si Mayweather. So hindi mo rin masisi na hindi ako magpapatalo sa'yo. Tatalunin kita na mainit yung ulo mo. Parang ginawa ni kay Tyson. Kay Logan Paul. At Holyfield. The real deal Holyfield. Diba? So, pinoint tapos niyakap. Hindi mo masuspok mo. Nanggigil. So, Yun kasi yung boxing eh. Yun yung boxing. Hindi naman yung bare knuckle alam niyang fighting. hindi niya kaya. Hindi nila kaya. Tuntusan tayo. Mano-mano. So, diskarte yan to. Si Manny rin, nagdumi-diskarte din to. Pero kinalaban niya ng malakas, ang ginawa niya yung combo niya, iniba niya. Si Margarito. Iniba niya yung na-operahan. Oo nga eh. Diba? Sa sobrang lakas ng kalaban niya, inoperahan yung mukha bago umuwi eh. So yun yung diskarte rin. Siyempre magkakaiba nun. Pero eto to, pambansang kamao natin. Yep. Idol Manny. For our next comment, Dropping Dimes Events Manila, thank you for your comment. Pera-pera na lang talaga yung college ball. Baka nga maisip ng UAAP at NCAA na gumawa ng Pro League pagtapos mag-college mga bata. Meron no. Yan yung PBA. At saka yan naman talaga yan eh. Parang dati, ang ginagawa ng mga schools, i-recruit kita. Meron tayong
college, pagkatapos ng college, may PBL tayo naka-tie up. Yeah. Pagkatapos ng PBL, yung sponsor niyan, yun na yung pro team natin. So nakikita mo na yung Ngayon, dadaanan mo. diretso na eh. Ngayon, ito yung kasaka-tie up natin, dito kayo lalaro. Ito yung Oo. dadraft sa inyo. Diretso na ngayon. I-develop. So, wala nang Ito deal. rin yung mga coaches. Nakapila na kayo. So, pipili ka na lang. Gusto ko maglaro sa... So parang tinanggal na yung D-League, no? Wala mo naglalaro sa D-League eh. Kasi Naglaro kami sa D-League. ginawang inter-school din eh. Oo eh. Naglaro na yung school mo sa college, pagdating sa D-League, yun pa rin buo. Oo, kasi yung MPBL, ang laki ng ang laki ng talent pool na kailangan. So yung mga dating nasa D-League, yung mga in-between ng teams, napunta na sa MPBL. Again, Manny Pacquiao, saludo po kami sa inyo, Senator Manny, dahil ang dami niyong binigyan ng trabaho. At galing din ako dun sa panel with MPBL, ang laking tulong sa pamilya ko. Kaya yung mga ganyan, tama, hindi na Pro League. Pro League na talaga yan. Hindi na lang kailangan gumawa ng Pro League. Pro League na talaga yan. Alright, next comment. High school nga, meron na. Kapag Grabe. nagre-recruit ka. Ready na, no? Ready na. Thank you, Gerhard, John Nick, for your comment. QMB Lopez versus QMP. KQ and the MP. Sino MP? Michael Phillips. Uy. Alam mo, Manny Pacquiao, edi gulpi. Yung nga eh. Kahit magkampi pa yung tatlo. Kaya kong boxing ang laban eh. Pre, kahit magkampi pa yung tatlo, naglaro kami ng All-Star sa Senator Manny, 54 points eh. Baklase. Brad, naka 16 rebounds ako kasi lahat ng minutes pagka mo, dribble handoff. Tsaka hindi tumitigil to katatakbo. Wala, Brad. Ako yung napagod eh. Canada, napagod talaga ako eh. Sabi condition to. Tsaka bawat tira kailangan, habulin ko, tsaka mag-screen na ako, roll ba ako, kunin ko ba yung ring ko? Dribble hand-off ka na naman. Dribble hand-off na naman. Pero Brad, happy ako. pag- Hand-off to! Happy ako, Brad. Dribble hand-off din. Eh. Hand-off din to. Ay, Grabe, grabe. Kailan ko may makakalaro si Idol Senador. Iba yan. Dapat gumawa yung mga legends kayo kalaro eh. Pero yan, magandang matchup nga yan. Sino? Kanino ka dito? Kahapon kasi Saan? na-neutralize ni QMB yung production ni Mike Phillips eh. Siya yung pinakamagaling na player kahapon on that floor. And KK was defended really well. Na-skin siya. And then we know Coach Topex will find ways. Malaking bagay na pinurikat si Joshua David. Yeah. Malaking bagay nun. And hindi kumagat yung depensa. Maaaring kasi maglaro yung UP na hindi ka Yun na, din. di ka na pwede maglarong village ngayon, larong papogi. Di na, Pag grabe. naglaro ka ng UPNC, mamaan. Talagang Pre, pukpuk, nandun ka kailangan nung natin. finals. Totoo. Brad, parang nakainom ng suka yung player ng Binil. totoo. Nasabi ko kasi nakita ko, teka, grabe na yung banggaan. Tapos parang nagulat si Nagulat Allen. pa rin sila, totoo. Nagulat si Allen tsaka si Tony. Si Justin, ngat-ngat ng ngat-ngat. Tapos, yung game plan ni Coach Charles, parang, uy, teka, ba't pa na-screen and roll? Si Coach Charles, nakikita ko sa gilid. Napapailing na parang iba na eh. Iba pag playoffs na, ngat-ngatan. Iba, totoo. Kaya yung mga bata, yung mga pa-flex-flex nyo na get off me, pag naglaro kayo ng college, pag pinidepensa kayo ni Dre, Miller, ayaw kayo. Grabe yung depensahan kasi, di ba? Sa Grabe. Banggaan. At So, saka make sure. yung mga highlights, pag nakakita kayo ng depensang ngat-ngatang palit mo ka, yung mga player nga, lalakas na ng katawan, nagpa-fumble pa yung bola eh. Pero, So, kailangan ready kayo. So, ready kayo. kaya yun yung nangyari kahapon, yung physicality ng UP. I will know, nag-dictate. the next game will be exciting. Maganda. Ganda yan. Magandang laro to. Gandang so, laro mag-adjust yan. to si Topex. Tingnan Coach natin. Topex. Alright, and let's move on to our last comment. Thank you, Rodrigo Porsteflo, for your comment. Kaya bumagsak ang PBA dahil sa mga Filipino foreign na yan. Hindi Sabi naman, nila. hindi naman. Malaki rin yun na itulong nila. Lalong-lalo na yung direct hire nga ng batch nung pumasok yung Tanduay. Eric Meng, Danny kasali Sigel, dapat ako Asi doon. Taulaba. Naiwan ka eh. Nasa Protect 6 dapat ako kinakausap ako nila Coach Al. So, sabi ko, Nag-1 year ka pa nun, di ba? 2 years sa NBA. Oo. So, batang-bata ako, kulang ako na experience personally. No? So, sabi ko, hindi ko alam yung rules about drafting. Sabi ko, boss, coach, magano tayo, magtira kayo ng team sa PBL. So, dito muna ako maglaro. Bigyan nyo ko isang taon. Bubuhin ko lang yung kumpiyansa ko kasi kulang eh. Sabi na, hindi. Kung ano yung gamit sa'yo. Pwede Yung ka na. gamit. Feel ko naman kasi, sige, sinabi ko rito, 3 years lang ako, malamang after 3 years, alam ko, bababa ako. Ayoko nung gano'n, so gusto ko dire-diretso ko kasi ready ako. Ang kulang yung kumpiyansa ko. So, nag-stay ako sa NBA. Tapos, ito na yung mga fill-outs, pumasok, di ba, ang dami. Sa NBA ako, sinasabi, uy, magandang matchup nyo nila. Bata-bata, Matt Mitchell, no? Matt Nila- Mitchell, Pinoy na Pinoy. Oo. Jeff Flowers, Pinoy Diba? na Pinoy. Chris Grabe, Clay, no? sobrang Pinoy na Pinoy yan. Sobra. Hindi ko nga alam ba't di nag-PBA.
Uy, si Rafi nag-PBA. Hanggang ngayon, nandun pa din. Hindi, may dugong Pilipino kasi. Oo, Pinoy na Pinoy. Cupping State. Rafi Ribes. Di mo tumatanda, pero 47. Condition pa rin, 47. Diba? Sige, dati. Hindi naman. Ako tingin ko, I would disagree with this. Kasi... Not really the not really. no. Pero it affected the Yung Filipino time na yun, talent. yung time na yun, na may Sinubulat mga pumasok na mga Phil Shams. But Rob No. Parker eh. Pag dumatak eh. Hindi, nung time na yun, hindi bumaba yung PBA ha. Umangat. Kasi from NBA, yung mga fans, bumalik ulit sa PBA. So, ulit yung PBA. Tapos nung Nung mga nakapondo na yung PBA, nakapondo na. Pinagtatanggal yun. Nakapondo na. Oy, Grabe! nakita may umangal kasi. Siguro, hindi natin alam, di ba? Dinala yung papel, okay kami. Bigla may umangat. Alam ko may nabalitaan ako yung percent. Kasi alam ko may percentage, 25% lang. Bawal nga yata. Ganon. Oh. So, hindi ka pwede. Tsaka ang hina kung kasama ka doon, si Jomer Ruby, ikaw, Derek Bughaw, Chris Cantonhos, Mark Telan, Jason Webb. Tapos, lagi pa kayo may import. Sunny Alvarado, tsaka Eric Ming. Grabe, yun yung pag-akyat ng Tanduay, nag-finals agad sila papaberang kalaban. So, makagandahan yun ng PBA. I disagree with this. Na-tarnish lang dahil nga yung mga Phil Shams nandoon. Pero si Dabon Harp, Pilipino talaga si Dabon. Pare ko yan. Ipaglalabang ko yun. Nakipag-away pa ako nung high school para number 4 ako. Naging number 4 si Coach Allen. Hindi na ako uminig. Hindi ako angal. Love ko yun eh. Hindi ako angal kay Coach Allen. Yeah. Hindi. So, may mga chances lang na nag-iba yung nag-iba yung rules sa PBA. No, so nag-a-adjust. Pero, maganda. Yes. Lahat naman is Saka for the better. tumaas yung competition level eh. Nagpagaling talaga lahat. Yung time na dumami yung Phil-Ams. So, sumabay yung mga Filipinos. Yes. Ang tingin ko talagang naging tipping point si Coach Jeff eh. Kasi nung nakuha siya nung 95, ang ganda na nilalaro niya offensively, tas defensively. Tapos nung naging starter siya, nag-Grand Slam. Tapos trabaho, di napapagod. Ngat-ngat talaga ng ngat-ngat. So nagbukas ng door na, meron pala pwede tayo kumuha ng Division 1, Division 2 talent na pwede nating dalhin dito sa Pilipinas. At Ricky Brown lang yung mga naririnig mong gano'n eh. Yeah. Di ba? Tapos ako tingin ko si Coach Jeff was one of the pioneers na talagang pinpoint na both ends of the floor, professional. Grabe to. Professional. Grabe diba? to. So, roommate, I miss you. Yun na. Kailan tayo, inom na tayo, puro tayo paramis lang. Inom na tayo. Maraming Christmas reunion kayo mga champion ha. Roommate, halika na. Alright, balikan naman natin yung mga hot takes a while ago. For our first hot take, Pacman, pasok na sa Hall of Fame. Yes. Very much. Pera-pera na lang ba sa college ball? Yes, Yes. Ako special shoutout muna bago dito kay Zane, kay Karen, tsaka kay Bri. Yung dagwapings namin sa GMA hello, Sports na guys. laging nanonood We miss sa amin. you. I miss you, guys. Ako, kasama ko na sila nung Ang weekend. sinasabi ko, Pero yes yan. ang sinasabi kong pera-pera is dahil Malaking involved. may pera talaga. Meron May talaga. pera. Hindi na lang school alma mater ang hindi na lang to pride ng school and loyalty sa school. Ito, may kasama ng pera dahil Or kung sponsorship eh. so dahil yun lang yan ako. No, hindi dahil pera-pera lang. So, kailangan may pera para gumanda yung program. It's the natural evolution of things. Yes. Blue chips. Oy, Nick Nolte. Blue chip. Di na niya inabutan. Wala ka pa sa isip ng tatay mo. Itatag ko kay Arla. Papadala ko panoorin niya ni Baka alam niya na doon, ni RJ ito. Oh! So, mga players yan, mga pinapanood. Alam mo, Baka si Cardo Dalisay ang pinanood pinapanood ni RJ na to, si... Sino? Yung Coach Carter na. Coach Carter na yan. Tayo kasi Nick Nolte pa yung coach natin eh. Alright, PBA's Phil Foreign Rule, okay pa ba? Ayusin na yan. Revamp na yan. Ayusin na para malaman ng lahat kung ano talaga kung ano yung pwede. Pwede na yan. I-revamp na para mas maraming magagaling tsaka alam nyo na ulit yung program. Yes. Pro-grip talaga. Gamitin na yung program. Ilipin lang natin yung palad. And lastly, Sports Nation Expert Picks. New York Knicks. New York Knicks.
Next Abangan natin tomorrow. Tapos iyak na lang tayo. Yari na naman tayo. Mag-message na naman tayo. Yari na naman tayo kay GameProd. Itatag na naman tayo ng, consistent kayo, 0-3. Ako na show pa ko. And to our sports fans, are you ready to elevate your sports experience? Dive into the world of live sports like never before with Sports Plus PH. Whether you're a diehard fan or simply love the thrill of the game, we've got you covered. Register now at sportsplus.ph. Maraming salamat, Coach Willie Miller. Congratulations! Thank you, Coach Willie. Oo nga, And ngayon lang tayo nagkita niyo. Wala na na-engage niyo. inaasar niyo pa ako. Hindi ka namin inaasar. Kino-congratulate ka namin. It's the best decision of your life, being married. Sabi ko sa Tama, totoo. Yan! Wala na Coach Hammer Martin Antonio. Maraming salamat kayo, Willie. Thank you, guys. This has been Arlo De Jesus, your host for SP Nation Season 2, and see you in our next episode. Inaantay ko, Arlo De Jesus. Over yet! Yeah! There's a bunch of different things that just like put it all together. Everything has like a different meaning.